Usapan po natin mga problema ninyo sa ihi. Ano ba mga problema? Ihi ng ihi sa gabi, masyado maraming ihi, konti ang ihi, masakit ang pag-ihi, o malabo, may kulay ang ihi. Diba? So marami tayong nalalaman sa urination. Yan talaga kasi araw-araw ginagawa natin eh. Unang-una, kung may problema kayo sa ihi, tingnan muna natin ang kulay ng iyong ihi. Yan ang color. Gusto natin medyo white o light yellow. Yan ang normal, transparent yellow. Walang problema. Pero pag nagganito na, medyo dark yellow na o maya yellow orange na, ibig sabihin, dehydrated na. Kulang ka na sa tubig. At pag naging ganito na yung kulay, brownish, pinkish, o ito may dugo na to. Ibang issue na to. Diba? Baka may kidney stones na to. So, tingnan mo muna yung kulay ng ihi mo. Bukod sa kulay ng ihi, kailangan tignan mo rin kung malabo. Kasi may tao, pag nakita mo, masangsang yung amoy, malabo. Ay, iba nga, para may buha-buhangin pa. So, kung malabo ang ihi, may amoy, titingnan natin. Dehydrated ka ba? Kulang ka ba sa pag-inom ng tubig? Or merong mga sakit? Iisa-isahin natin mga possibilities para malaman nyo kung doon ba kayo babagsak sa sakit na yon. Dehydrated ka lang ba o may ibang sakit? Ang isang common, lalo na sa kababaihan, UTI, urinary tract infection. Meron din may diabetes. Sa diabetes, ihi din na ihi. Meron din may kidney stones, bato sa bato. Diba? So yan ang mga problema. Isa-isahin natin. Ito rin, mga tulo, sexually transmitted disease. Yung pala, galing sa puwerta yung mga discharge na halo lang sa ihi eh. Kala mo sa ihi, so nahaluan. Ano ang sintomas ng UTI? Ito, isang possibility. Kung may UTI, ihi ka rin ng ihi madalas, pero minsan, konti lang lumalabas na ihi at napakasakit. Burning sensation. Pwede sa umpisa ng ihi, sa gitna o sa dulo ng ihi, napakasakit. Okay, ang gagawin natin, ang treatment, simple lang, inom ng maraming tubig. Sa mga kababayan, 2 glasses of water, uminom ka ng 2 basong tubig, mga 1 baso, 2 baso. Minsan yung iba, gumagaling na yung UTI. So, inom ng maraming tubig at papa-urinalysis tayo sa laboratory. Mura lang po to. Pa-check ang urinalysis. Makikita natin dito kung may bacteria, may white blood cell, may protina, may sira ba yung kidney, may sugar ba, may diabetes. Makikita rin dito. So, dito, pa-check lang at kung may abnormal, pupunta tayo sa doktor. Inom na maraming tubig, baka bigyan kayo ng antibiotics, depende sa resulta. Second problem, meron ding ihi na mataas ang blood sugar. Pag mataas ang blood sugar, yung sobrang blood sugar, kailangan ilalabas ng katawan eh. Kaya pag ihi niya, may halong glucose. Kaya kung may langgam dito, alam ng langgam ang diabetic, lalanggamin yung ihi. Mataas na ang sugar mo para lumabas yung sugar sa ihi. Simple lang, pa-check yung fasting blood sugar, yan no. Dapat po 7, 6 or 7 lang to eh. Mataas na nga eh. Ito 16.9, sobrang taas, diabetic tong pasyente. Very high. So yan ang dahilan bakit siya ihi ng ihi, ba't siya nauuhaw, ba't siya namamayat. Diabetic siya. So yan check nyo rin pag ihi kayo ng ihi. Sa mga kalalakihan tulad ko, edad 40, 50, 60, wala tayong magagawa eh. Basta lalaki, lumalaki ang prostate eh. Yun talaga eh. 50 and above. Pasalamat tayo kung lumalaki lang siya. Ang tawag dyan, benign prostatic hypertrophy. Okay lang lumaki, may mga gamot dyan. Dadalaw tayo sa urologist. Ayaw natin maging cancer ito. Prostate cancer ang kinakatakot natin. Sa mga lalaki, tayo may prostate cancer. Sa babae, kinakatakot natin breast cancer. So, yan. Ano sintomas? Pag lumalaki to, ihi rin ng ihi. Tapos parang kailangan nakatulak ka para umihi. Tapos pag umihi ka, bitin, parang may tira. Tapos minsan naiihi ka sa lawal. Kaya yung mga may edad, hirap na hirap umihi. Mamaya iihi, tapos sa habol, tapos tutulo yung ihi. Ito ang problema. So may problema sa prostate, punta sa urologist, may gamutan dito, may tableta, meron ding minor operation, pero kinukuha sa tableta. At sa healthy foods, kamatis eh. Kamatis, lycopene, alam ko may tulong sa prostate. So ito meron pa ibang dahilan. So prostate, urinary tract infection. Sa kababaihan, lalo na sa may edad na babae, minsan may
bladder prolapse, medyo humihina yung mga litid, kaya napapatong, napapaihi sila. Or yung sa matres, may problema din kung mababa ang matres. Kung maraming anak, minsan, di ba, nagkakaproblema. Siyempre, lumalabas yung baby, nasisira konti, kaya napapaihi na sila, hindi na nila makontrol. Lalo na yung nagkakaedad. Humihina na yung mga muscles, kaya ihina na ihi. So, sa mga buntis din, ihi din ang ihi ang buntis kasi malaki ang baby. Yung baby nakapatong sa pantog, ihi din siya ng ihi. So, kung ito ang mga problema mo, let's say wala ka naman sakit, ano lang, malaki lang yung pantog or old age lang, tapos normal naman ang urinalysis mo, normal naman ang fasting blood sugar, hindi ka naman lalaki na malaki ang prostate. So, baka ito ang problema, meron tayong home remedies. Ang gagawin na lang natin, iinom na lang tayo ng maraming tubig sa umaga. Paggabi, konting bawas na. Okay, konting bawas sa gabi para less ihi sa gabi. Iwas din sa alcohol, alak. Alak kasi diuretic, pampaihi. At kape, caffeine. High caffeine, pampaihi din. So, kape at alak, bawas. Huwag lang magpapataba, kasi pag sobrang taba, minsan mas napapaihi din sila. Ito rin, may tao minamanas sa umaga. Di ba? Yung mga sales lady o guardia, nakatayo lagi, pag nagkakaedad, may varicose veins. So, manas ka sa umaga. So, pag nagmanas ka, pag higa mo sa gabi, yung manas, ma-absorb ng katawan yung tubig eh. Nasa interstitial, ano yun eh. So, lumalabas siya, na-absorb ng katawan mo yung tubig sa gabi. Paano? Nakahiga ka na by gravity. Pupunta yan sa puso. Pagpunta sa puso, pupunta sa kidneys. Tapos, iihi mo lahat. So, ayaw natin nag-iipon ang manas sa umaga kung may manas kayo. Kaya ang gagawin natin, pwede kayo mag-compression stockings. Yung tinuturo ko, compression stockings. Pwedeng galaw-galaw, exercise, para mas, pag ginagalaw mo yung paa mo, mas nagpa-pump yung binti, aakyat yung dugo, mas di ba, hindi magmamanas. So, yan ang gagawin. Or itataas yung legs kahit 30 minutes, 20 minutes sa tanghali para ma-absorb na yung nag-iipon na manas. Di ba mga babae, masikip ang sapatos paghapon kasi nga mas nagmamanas. Kaya magsusukat kayo sa hapon. Merong mga exercise na baka makatulong, Kegels exercise, yung nakahiga, tinataas-taas, pampalakas ng mga muscles dun sa pag-ihi at sa puwerta. Pwede rin to sa urinary incontinence. Baka kasi hindi mo lang makontrol yung pag-ihi eh. Baka konti lang laman ng pantong, ihi ka na hindi ka makaipon ng marami. Yun din ang problema. Pag yun ang problema, meron mga exercise. Baba, taas, mga 10 times. Ito parang clam na open, close, open, close. Ito rin pa open, close. Pwede na po yan, mga exercises na makakatulong. Pwede nyo po i-search yan, Kegels exercise. Ngayon, gano'ng karaming tubig ang iinumin? Tulad na sinabi ko, sinecheck natin UTI ba, diabetic ba, pwede rin nervyos. Sobra ka nervyos, ihi ka na ihi. So, prostate ba? Pero kung negative naman lahat, normal lahat, pinakamaganda talaga, 8 to 12 glasses of water in a day. Sa average Asian, Filipino, 8 to 12 glasses, maraming tulong. Ayaw natin sobrang konti na 3 baso lang sa araw. Ayaw mo rin sobra dami na 4 na litro pataas o 16 glasses in a day. Medyo yun ang limit ko eh. Para sa akin, hindi naman para sa lahat ng tao, di ba? Pero merong atleta na talagang marathon runner, uminom ka maraming tubig. Pero sa average na tao, yun lang ang recommended ko. 8 to 12 glasses a day, 2 liters to 3 liters, wag sana lalampas sa 4 liters. Baka magka-problema na tayo. So, paano malalaman kung sapat ang tubig mo? Yan, light colored, masaya siya. Ito, pwede na. Ito, masyado na madilaw, dehydrated na siya. Ano, mga sakit na matutulungan ng tubig? Bawas kidney infections, bato sa bato, kidney stones, migraine headache, makakatulong din, lalo na kung nakaka-head. May ubo, may plema, may pulmonya, inom ng maraming tubig, pampaluwag ng plema at sipon. May tinatawag na Japanese water therapy, gusto natin iinom ng tubig sa umaga, 1 to 2 glasses in the morning, para mabusog, konting makakapayat ka konti. Kung may acido sa tiyan, heartburn, may tulong din pag inom ng tubig, mahugasan yung acid. Sa balat, gaganda, kidney stones, tsaka headache. So, yan po.
Yan po ginagawa ko lagi. Ako umiinom ng tubig. Oras na makita ko na madilaw na yung ihi ko, lalo na sa hapon, mas mainit sa hapon, iinuman ko na agad ng isang basong tubig para makabawi. Kasi oras na manatiling ganito ka-dark, pwede ka nang magka-infection dito, mag-iipon ng bacteria, at mag-iipon yung mga bato-bato. Nagpo-form yung bato eh. Pinaka-example ko lang parang, Dok, ba't kailan maraming tubig? Ihi naman ako ng ihi, di ba? Sayang oras ko. Ang pinaka-example ko, maganda maraming iinumin at maraming iniihi kasi nga parang hinuhugasan mo yung katawan mo. Parang sa kubeta, pasensya na sa example. Gusto mo, flush ka ng flush, di ba? May konting dumi sa kubeta, flush mo. Mamaya i-flush mo. Ba't ka flush ng flush? Mas malinis yung tubig ng kubeta. Kasi flush ka ng flush. Ganun din. Eh kung tinitipid mo yung flush mo, mag-iipon yung dumi. Kaya huwag tayong magreklamo na bakit ka inom ng inom, ihi ng ihi, parang fina-flush mo nga yung dumi sa katawan. Yan ang purpose niyan. Lagi kang puno. Pero may limit din pag inom ng tubig. Para sa akin, sana wag lumampas. 4 liters, 16 glasses a day. Wag din biglaan. Wag din 1 litro, isang inuman. Dapat inom mo na sa basong tubig, pahinga 30 minutes, inom, pahinga. Wag agad-agad para hindi mahirapan yung katawan. Sobra daming tubig, pwede magkaroon ng hyponatremia. Bababa ang sodium. Pag may normal sodium ang katawan eh. Pag ginawa mong sobra labnaw yung dugo mo, babagsak to. Pag bumagsak yan, nalilito yung sa utak natin. Dizziness, puffiness, hilo, suka, convulsion, comatose, at pagkamatay. Delikado po to. Water intoxication. Huwag din sobra. Bawal ang kulang, bawal ang sobra. Lahat ng bagay tama lang. Parang exercise. Bawal walang exercise. Bawal din sobrang exercise. So, gitna lang tayo. Isa pang problema sa sobra daming tubig, check nyo na wala kayong sakit sa puso. Kung meron kayong heart failure, malaki ang puso, hindi kakayanin maraming tubig. Kung may kidney failure, hindi din kakayanin. Pa-check kayo sa doktor. May heart failure ba ako? May kidney failure ba ako? May manas ba akong lagi? Kasi kung meron kayong ganitong sakit, iinom pa rin ng tubig pero limited. Baka 4 to 5 glasses in a day, 1 liter, 1.5. Konting control eh. Kasi may sakit. Pero sa average na healthy na person, 8 to 12 glasses ang gusto natin. Lalo na sa Pilipinas, napaka-init po. So sana nakatulong tong video at medyo nalinawan kayo kung anong gagawin para sa problema natin sa pag-ihi.